Bibili ako ng frozen items kahit kaunti lang kasi baka alas ng refrigerator. Pero damihan ko na. Ganun din yun. Pakilagay na siguro siya sa kapitbahay niya. So yun mga amigo, pabalik na ako sa taxi. Santiago, yo comprar algo para ti. Mira. Muchas gracias. ¿Ah? Ahí, mira tu cosas. Ajá. Santiago, kamu ba? Está bien? Okay. Sa pagpapatuloy po mga amigo ng ating video, yan po, kasama po natin si Jose, ang ating kasamang driver at saka si Santiago. Pupuntahan po natin yung kanyang bahay. Hindi kayo magkakaintindihan kasi Francis pala ang alam niyang salita. So kanina naiinis na itong kasama ko kasi ayaw nang sumagot sa sinasabi ko. Ito pala hindi talaga kayo magkakaintindihan kasi Francis ang kanyang salita. So nandito na po kami, hindi ko alam kung anong lugar to pero kasama ko naman tong driver kaya sigurado magiging safe naman ako. Sabi ko sa kanya, arkilayin ko lang siya at saka yung babayaran ko na lang yung kanyang serbisyo mula kung anong oras. Sabi ko babayaran ko yung arkila ng kanyang sasakyan hanggang sa makabalik ako hanggang sa aming bahay. So salamat sa ating driver na si Jose. So dapat mga amigo ay social experiment tayo ngayon pero nakita ko kasi na naglalakad siya kasama na may karete na may karmatilya. So napuko ang aking atensyon nung nakita ko siya na hirap maglakad. So hindi kayo magkaintindihan, Francis parang kanyang salita. Tapos ang kanyang asawa ay nasa pueblo at ang kanyang mga anak kasama din doon. At namumuhay siya nag-isa rito. At ang sabi niya ay él ha dicho, él viniera aquí para buscar estafos. Buscar trabajo. Pero él era mayor. ¿Cuántos años tienes? Preguntar. Hombre, mi butaya. 52. 52. Nagpunta raw siya rito para makahanap ng trabaho. Yun ang sabi niya. So namumuhay siyang mag-isa at buti nilang may taga-translate tayo. Mga Ginyano kasi marunong mag-French sila. Jose, pero yo he visto él está en Puerto, ¿no? Esto lejos con su casa, ¿no? Ya estamos cerca ya. Cerca aquí, pero ahí Puerto hasta aquí. Sí, ahí lejos. Veando con su carretilla. Por la mañanita va buscando latas para vender, para poder conseguir algo para comer. Ayun, mula umaga daw naghahanap ng lata, sabi ni Jose. Tapos napakalayo ng nilalakad. Sobrang layo kasi isipin niyo po, karmatilya lang ang dala-dala tapos umiikot siya, paikot gano'n. Paikot siya bago makarating sa kanyang bahay. Hindi biro yung lalakarin. Kaya siguro medyo ano na siya, wala nang ano sinasabi? Parang siguro hindi na siya makapag isip mabuti. Pagod na siguro. Kaya dicho? Kasa. Siya na mag-translate. Ang hirap pala, no? First time ko ma-experience yung ganito. Hindi marunong mag-Espanyol. Pero el Ginyano? Sí. El Ginyano pero no sabe Espanyol, pwede esto? Yo no sé por qué. Quizás ha vivido mucho en Gabón. Baka nakatira doon sa Gabon kaya ganon. Aha. Malayo na yung bahay nila. Leo, sukas ano? Layo. Ha dicho que está cerca. ¿Yendero o ya? Ha dicho cerca. Vamos a Jose. ¿Dónde casa? ¿Atrás? Desde aquí le seguimos. Dito raw ang bahay. Pensaba yo chino. Tinatawag ako chino. Yo no chino, soy Pilipino. Filipino, no? Aha. Akala nila kasi chino ako. Mi hermanito se ha casado con una filipina. La verdad? Sí, pero están en Malabo. Tu hermana? Yung kapatid daw niya, Pilipina raw ang asawa. Pilipino o Pilipina? Filipina. No, mi hermanito se casó con una filipina. ¿Tu hermanito? ¿Guiñano? Sí. Vive en Malabo, trabaja en Malabo. ¿Mujer Filipina? Sí. Oh.
La verdad. Ito raw ang bahay niya. Yung kapatid daw ni Jose, ang asawa Pilipina. Galing nga, sa Malabo City. Ah, dito siya nakatira. Oh. Ah, ito to casa. Ah, tú coger esto. Todos. Es lo que coge, montona y luego después va a vender. vender. Ajá. Ha dicho, cuando yo esté allí, yo ha dicho, yo compro todo. Después yo preguntar cuánto kilo cada lata. Él ha dicho 300. Ah, 400 uno. 400 daw o 40 pesos ang kilo ng lata. Ahora tú puedes hablar? Ahora, ¿por qué tú? ¿Qué has dicho? Guay, copen. Dice que yo puedo hablar de... Él no sabe hablar bien español. Él no sabe español poco. Español bien. Él no sabe hablar español bien, solo francés. Sí. Ah. O yun, hindi raw siya nakakapagsalita ng hindi raw siya nakakapagsalita ng Espanyol. Pasensya na po, medyo paulit-ulit po ako, pagod na po kasi ko mga amigo. Kagagaling ko lang po sa trabaho. So, pagpasensya niyo na po ako mga kababayan. Kung paulit-ulit yung mga sinasabi ko, medyo sobrang init po kasi ngayon dito. So, Jose, gracias ha, para acompañarme aquí ha. Vale? Santiago, tú no quieres volver ahí de... No, eso sabi ko hindi ka babalik doon. No, tú no quieres volver a pueblo? No quiero irme al pueblo, yo voy a comer acá día. No. Ah, no. Ayaw niya rin na bumalik sa pueblo o sa may kanilang lugar. ¿Qué tú preparar hoy? Sí, güey, llamen. Ah? Sí, güey, llamen mu. Dice que arroz. Y tiene otro arroz allí también. Ayan. Okay. But, magpe-prepare daw siya ng arroz. O, sabi niya. Tu pagaraki? No. Tu pagar la casa? No paga casa. No pagar casa. Es terreno familiar, ¿no? Sé que es terreno familiar, pero aquí en donde vive. Ah. Y aquí duerme. Hindi naman daw siya nagbabayad dito. Ayan, dito siya nakatira. Tapos, wala naman siyang gamit eh. Pero nagluto siya ng rice ata. ¿Dónde vender esto? Lo venden, donde venden esto. Venden también hay coches especiales que vienen comprando. Ah, okay. Sabi ko saan binibenta to. Doon daw meron daw may kotse raw na kumukuha ng mga ganito. So iniipon niya muna tapos pinagsasama-sama niya. Tapos ibebenta niya isang beses. So wala siyang sariling bahay. Hindi rin niya inuupahan to. Baka siguro inabando ng bahay. Tapos sinanong ko kung ayaw mo bumalik sa may pueblo. Sabi niya ayaw daw niya bumalik. Ano kaya ang pwede kong ibigay na tulong dito? Santiago, preguntar, tiene problema con su cuerpo? Ela mayor, no? 55 years old na kasi, 55, no? 55. 55 years old na siya, tapos tinanong ko kung meron siyang nararamdaman sa katawan niya. Fuerte. Dice que está fuerte, de salud sí, pero no está enfermo. No está enfermo. Okay. Okay daw, malakas naman daw ang katawan niya. Pero aquí difícil para vivir. Difícil. Sabi ko mahirap dito. Dice que no tiene medios para arreglar casa. Para arreglar esta casa. Sí, pero esto casa no para él, no. Ayan. Sabi ko mahirap ako dito na tumira, hindi niya alam hindi niya alam na kung sino ang may-ari nito. Sabi niya, oo nga, mahirap daw at saka hindi naman daw niya pwedeng ipagawa ito. Hindi raw niya, wala raw siyang kakayahan na ipagawa ito. Sabi niya, pero kasi hindi naman sa kanya to, paano ipapagawa nga? Diba? Tapos inaanay na siya. Ayan o, inaanay na. Ano kaya ngayon lang kasi ako naka-encounter ng ganito mga amigo sa aking pagpupunta rito sa Equatorial Guinea. Ngayon lang.
So ito talaga yung pinaka siguro dapat na tulungan, kaso hindi ko alam mga amigo ang pwede ko itulong sa kanya kasi hindi kami nagkakaintindihan. Sasabihin ko na lang siguro pag nadaan na lang siya sa amin, bigyan ko ng pagkain, ganun ba? Pero marunong siya mag-French. Tapos mainit, wala siyang magamit. Doon dito ropas. Tu ropas es na allí. Tiene ropas. Meron siya mga gamit dito, kaya lang hindi nakaayos. Porque José preguntar él, porque él no quiere, su mujer está en la finca, no, está en pueblo, no. Porque él no quiere volver allí para solo plantar, más mejor ahí. Pero sabi ko sa kanya, bakit ayaw nila niya bumalik sa pueblo? Kasi nandiyo asawa at pamilya niya. Sabi ko, hindi na magtanim-tanim. Plantar allí más mejor, no. Aquí, difícil vida aquí. Dice que suele ir a plantear con su mujer. Plantar su mujer. Y luego él vuelve a Bagdad para buscar estamos. Sí, vale, entiende. Suele ir para chapear, plantar, después vender aquí. Después su mujer viene a vender. Okay. ¿Tu mujer, el mujer saber a su casa aquí? Sí, dice que su mujer está aquí, pero no vive aquí. No vive aquí. Su mujer suele vivir allí con sus parientes. Después venir aquí para vender, no? Sí. So ang sabi ko, bakit hindi ka na lang bumulik sa may pueblo? Mahirap ka buhay dito. Sabi niya, dahil kasi kako sa may pueblo, pwede ka magtanim-tanim. Ganon. Sabi niya, yung asawa niya nagtatanim sa pueblo, tapos lahat daw ng mga tinatanim, dinadala dito, at alam naman daw ng asawa niya yung bahay niya dito, at binibenta yung mga root crops, ganun po, o yung mga tinatanim ng kanyang asawa. Yun po. So ako'y nagtataka lang ako kasi di ba dapat kasama niya ang kanyang asawa? Pero naghahanap nga raw siya ng trabaho dito at wala naman siya makita ng trabaho. So ganyan po yung naging trabaho niya para kumita ng pera. So siguro inaantay lang niya ang kanyang asawa. Ayun po. Muchas gracias. Por lo que tú me haces. Là, tu m'as fait aujourd'hui là. Là, tu m'as fait aujourd'hui là. Je fais ça, Dieu merci. On le verra combien ça va. Gracias à mon père. Gracias à ma mère. Dieu. ¿Qué ha dicho? Dice que te da muchísimas gracias por lo que tú le has hecho por hoy. No sabía que iba a encontrar una persona así, igual que Dios le trae una persona y ayudarle. Por eso te da la gracia para que hasta llegar en su casa así aquí. So yun po mga amigo, pauwi na po ako ng bahay at yung karmatilya ay bahala na si Jose, siya na magdadala dito para maibalik dito. Sasamahan siya ni Jose, si Santiago, para kunin yung karmatilya at saka yung kanyang mga kargamento, yung mga gamit. So tinanong ko sa kanya kung ano pwede ko pang itulong. Sabi niya masaya na siya sa rice, masaya na siya sa mga pagkain na aking ibinigay. Kung kami magkikita pa daw, bahala ang Panginoon, sabi niya sa akin. So ayun po mga amigo, salamat po sa walang sawa niyo pong panonood sa ating video. Thank you po dahil sa mga pagkakataong ito ay nagiging instrumento tayo ng Panginoon. So hindi man malaki yung aking ibibigay o naibigay sa kanya, inabigay natin sa kanya, pero yung papasalamat niya sa Panginoon, pasalamat niya sa atin ay masaya na tayo bilang Pilipino. Salamat po mga kababayan ko at God bless po. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.